Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Kung saan ay atin pong aalamin kung gaano pa katagal matatapos ang reaccumulation phase na ito kay Bitcoin. Kung pag sinabi po nating reaccumulation ay muling pagbili ng Bitcoin. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi rito ay in a recent analysis, cryptocurrency analyst Rec Capital delved into Bitcoin's current market dynamics, shedding light on what could be an extended reaccumulation phase following the latest halving event. At ayan po, ang crypto analyst po rito na nagbahagi ng kanyang kaalaman dito sa kasalukuyang performance or kalagayan nitong si Bitcoin ay walang iba kundi si Rec Capital. Ayan, kanya pong ipinaliwanag na ang nararanasan po ngayon ni Bitcoin ay isa lamang po itong extended na reaccumulation phase. Ayan, pagkatapos ng latest halving event. Kasi marami po kasing mga market participants na ang inaasahan po nila ay pagkatapos po ng Bitcoin halving event ay diyan na kaagad makakaranas ng isang matinding price surge or dito na mag-uumpisa yung matinding bull market. Ayan, pero ayon po kay Rec Capital ay ngayon ay nakakaranas po itong si Bitcoin ng tinatawag niyang extended reaccumulation. Pag sinabi po nating extended reaccumulation ay parang nagkaroon po ng extension yung pagbili. Ayan, or yung parang kailangan na yung mga bumibili ng Bitcoin or nag-i-invest ng Bitcoin. Kaya maganda po ito para sa mga nahuli. Yan, yung mga nahuli sa kanilang pagpasok sa pag-i-invest dito kay Bitcoin kasi marami pang mga gustong humabol diyan. Kaya siguro yan ang dahilan kung bakit ayaw pa munang sumabog itong si Bitcoin. Yan, siguro ay hinihintay pa muna niya yung mga ibang mga investors. Yan, at binibigyan po niya ng pagkakataon para makabili sa mababang presyo na ito. Kasi kung pag umangat na itong si Bitcoin, ay masasabi kong wala na. Hindi na po niya babalikan yung kanyang presyo, yung kanyang kasalukuyang presyo ngayon. Yan. Sa tingin ko pag umangat na po siya at nagkaroon na ng impact yung Bitcoin halving event na ito, ay nasa 100,000s na po siya. Ayan, dyan na po siya ulit maglalaro. Magdadagdag po siya ng isang 0 digits. Ayan, at sa tingin ko ay hindi na po siya babalik pa rito sa mga kanyang kasalukuyang presyo na ito. Kaya yan extended reaccumulation po ito or panghuling pagkakataon or opportunity para makapag-accumulate po tayo kay Bitcoin. Yan po ang huling binibigay ni Bitcoin. Huling pagkakataon. This phase characterized by sideways consolidation is crucial for setting the stage for the next upward rally in Bitcoin's price. Kaya ayan, dagdag po ni Ginoong Rec Capital rito ay yung ipinapakita po na performance ni Bitcoin ngayon na nagsa-sideways po siya or nagko-consolidate ay kailangan daw po kasi ito. Importante daw po ito para bilang isang paghahanda. Yan, bilang isang paghahanda ni Bitcoin dahil sa kanyang bago siya umangat sa isang napakatinding or napakataas na presyo. Kaya ganyan na rin po yung aking naobserbahan sa aking pagti-trade. Yan, bilang isang bilang isang crypto trader. Kaya yan naobserbahan ko na ang isang crypto asset ay kung ito ay magkakaroon ng isang matinding pag-angat sa presyo ay kakailanganin po muna niya na mag-consolidate. Yan, hindi po siya agad-agad na biglang sasabog. Magkakaroon muna siya ng consolidation or konting pagsa-sideways. Para bumuelo siguro. Ayan, parang ituring na rin po natin na parang sasakyan. Ayan, syempre yung sasakyan, hindi po kaagad na kapag na-start mo siya
Yan, tapos pinandar mo siya, ay hindi naman po kaagad na napakatulin kaagad yung kanyang takbo or napakabilis. Kailangan po niya ng buwelo. Dahan-dahan po muna siyang tatakbo. Tapos pabilis ng pabilis. Kaya parang ganyan na rin po itong si Bitcoin. Bumubuelo siya kung pag siya ay nagsa-sideways or nagko-consolidate. At kung pag nakuha po niya yung kanyang sapat na buwelo, ay dyan na po siya sasabog. Rake Capital revealed key support and resistance levels, indicating that Bitcoin is currently consolidating within a range with approximately $70,000 as the upper resistance and $66,000 as the lower support. Kaya ayon po kay Ginoong Rake Capital ay nagko-consolidate po ang market price ni Bitcoin dito po sa dito po sa pagitan ng resistance at saka support line. Yung resistance po ay nasa $70,000 at saka yung support line naman po ay nasa $66,000. Meron po tayong technical analysis dyan kanina kay Bitcoin, kaya check na rin po ninyo. Drawing comparisons to historical patterns, the analyst referenced the reaccumulation ranges observed after the 2020 and 2016 halving events. Kaya ayan, nagkaroon po ng pagkukumpara itong si Ginoong Rake Capital dito kay Bitcoin sa kanyang previous performance na kanyang naobserbahan noong taong 2016 at saka 2016 na mga halving event. In 2020, it took 160 days for Bitcoin to move from halving event to a breakout, while in 2016, a similar range lasted 154 days. Kaya ayan, ito po yung kanyang naobserbahan dito. Nung nagkaroon po ng Bitcoin halving event noong taong 2020, ay umabot po ng 160 days bago po nagkaroon ng bago po umangat or bago po sumabog ang market price ni Bitcoin or bago po nag-take effect ang Bitcoin halving sa kanyang presyo. Nung taong 2016 naman ay umabot na rin po ng 154 days bago na rin po siya nagkaroon ng isang breakout sa kanyang consolidation. Yan, sa pagko-consolidate nito. Kaya ayan, kung ganito na rin yung pagbabasihan natin ay syempre malamang ay baka kailangan na rin po muna nating maghintay ng at least 154 to 160 days bago po talaga umepekto ang nakalipas na halving event nitong April 20. Considering these historical precedents, Rake Capital speculated that the ongoing reaccumulation phase could last up to 150 days or even longer, possibly stretching into late September or early October. Kaya yan, ayon po kay Ginoong Rake Capital ay posibleng umabot daw po yung reaccumulation, yung kasalukuyang reaccumulation phase na ito ng up to 150 days or higit pa. Kaya posibleng mag-uumpisa po ang bull market pagsapit po ng mga buwang September or October. The analyst suggested that a reaccumulation period of over 200 days might be ideal for Bitcoin's market cycle. Kaya yan, mukhang posibleng umabot pa ng 200 days or 200 araw yung reaccumulation period na ito kay Bitcoin. At ito raw po yung napaka-ideal para sa market cycle ngayon ni Bitcoin. Furthermore, Rake Capital explained the importance of Bitcoin experiencing a period of underperformance followed by overperformance, highlighting the need for the current reaccumulation phase to balance out the rapid acceleration seen before the halving. Kaya yan, pinaliwanag po ni Ginoong Rake Capital dito ang kahalagahan ng nararanasan po ngayon ni Bitcoin na underperformance or yung nagko-consolidate lamang po siya or bumabagsak. Kasi sa mga nakalipas po kasi na mga buwan ay nagkaroon po siya ng mabilisang pag-angat sa kanyang presyo. Ayan, mabilis po siyang umangat. Kaya para balansehin yung kanyang naging mabilisang pag-angat na ito bago naganap ang halving ay kailangan po muna niyang dumaan sa reaccumulation phase na ito. Kaya ayan, kaya nga ng aking sinabi kanina, isa po itong paghahanda para po sa isang magaganap na matinding over-performance sa hinaharap dito po kay Bitcoin. Ayan.
At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.